Ngayon ay ginugunitan natin si Santa Cecilia, dalaga at martir. Ayon sa sinaunang tradisyon, si Santa Cecilia ay mula sa isang kilalang pamilyang Romano. Mula pagkabata ay hinubog na siya sa pananampalataya. Sa panahong ipinagbabawal ang Kristyanismo at pinaparusahan ang sinumang sumunod kay Kristo, siya ay nanatiling tapat sa kanyang panata na kalinisan at paglilingkod sa Panginoon. Noong siya ay sapilitang ipakasal kay Valerian, isang pagano, hindi niya itinago ang kanyang pananampalataya, ni sinuko ang kanyang panata. Sa halip na magalit, naintindihan ni Valerian iyon at kinalaunan ay niyakap niya rin ang pananampalatayang Kristiyano at nagpabinyag. Hindi nagtagal, sumunod ang kanyang kapatid na si Tiburtius. Nagpabinyag at naging Kristiyano din. Ang katapatan ni Cecilia, Valerian at Tiburtius ay nagbukas ng pinto sa pang-uusig. Unang pinatay ang magkapatid at sa kabila ng pagdadalamhati, hindi umurong si Cecilia. Patuloy siyang tumulong na makapagtago at maligtas sa mga mananampalataya. At patuloy siyang nagpapalalim sa panalangin at paglilingkod. Nang siya ay arestuhin, inalok pa rin siya ng pagkakataong itakwil ang kanyang pananampalataya. Ngunit ang puso ni Cecilia ay parang isang awit na hindi nawawala sa tono. Lagit-laging nakatutok kay Kristo. Ipinahagi siya sa isang paliguan at ipinainit ng lubusan hanggang sa mamatay. Ngunit sa kamanghamanghang paraan na natili siyang ligtas. Sa huli, sinubukan siyang patayin sa pamamagitan ng espada. Ilang beses siyang tinaga, ngunit hindi siya kaagad namatay. Sa loob ng 3 araw, sugatan siya ngunit payapa. Ginugol niya ang kanyang huling lakas sa pamimigay ng kanyang mga ari-arian sa mga mahihirap at sa pagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya. Hindi kalungkutan ang huling tinig ng kanyang buhay, kundi papuri at kabutihan. Dito nag-umpisa ang tradisyon na si Santa Cecilia ay umaawit sa Diyos kahit sa gitna ng pagdurusa. Ang musika niya ay hindi literal na kanta, kundi isang buhay na nakatutok sa kagandahang loob ng Diyos. Isang himig ng pananampalataya na hindi kayang patahimikin ng takot, espada o kamatayan. Naging patrona siya ng musika dahil ang kanyang puso ay naging buhay na liturhiya. Isang walang tigil na papuri sa Diyos. Ang musika ng pananampalataya ay paraan ng pag-aangat ng kaluluwa sa Diyos. At walang mas mataas na halimbawa dito kundi si Santa Cecilia, na ginawang himig ang kanyang buong pagkatao. Naway sa gitna ng ingay ng mundo, marinig muli natin ang paanyaya na magpakatotoo, magpakabanal, at mag-alay ng buhay sa Diyos na may buong kagalakan, sapagkat ang buhay na nakalaan sa Panginoon ang pinakamagandang musika sa langit. Santa Cecilia, ipanalangin mo kami.